Okay, so this is special episode 1756, 1757, and 1758. Nabanggit ko yung teenage marriage, yung arranged marriage, at saka yung mga pikutan, di ba? So ngayon, ito na. Sa mga dumadanas ng painful relationship, sorrowful, di ba? Di ba? Tingnan natin dito. Kukuha tayo dito ng tatlo pa rin, tatlong baraha. Kung ano ba yung mga mensahe ng mga puso, ng mga kapares ninyo, yung mga taong nang iwan sa inyo, yung mga taong sinaktan kayo, no? Tingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na pwede at sinasabi na hindi nila masabi-sabi sa personal. No, ito yung mga vibrations. Subukan natin. First card, sabi niya, I am better with my mind than my heart. So, ito yung mga tao. Etos na yan. Second card, I don't want to be alone. Aba. And the third card, don't wait for me, please. Ha? Okay. So, ito na yon, 'di ba? So ngayon sasabihin ko sa inyo, no. Ito yung mga tipo na mga tao na tulak ng bibig, kabig ng dibdib, kung alam nyo lang, di ba? So, eto, kasi sasabihin mo, kapag ikaw nasa punto na ma-pride ka, ma-ego, no? Yung ayaw mong aminin na ikaw yung naging dahilan kung bakit nagkasira yung relasyon nyo, pagsasama ninyo, ikaw yung may maling desisyon sa buhay, kaya kayo humantong sa ganyan. Yung iba kasi, ang buong akala nila kapag iniwan mo yung isang tao na mahal ka, mamamatay siya or maghahabol siya sa iyo. Ang hindi mo inaasahan is hindi lahat ng taong matindi ang pagmamahal ay hindi kayang tumayo sa sariling paa. May mga tao na umiiyak, nalulungkot, nasasaktan, nasusugatan, pero nagkakaroon sila ng panahon na isipin din yung sarili nila, no? Na wag na kaya akong maghintay. Kasi parang wala din naman eh. May mga ganun eh. Pero ito yung tema. Sasabihin nung nang iwan, I am better with my mind than my heart, di ba? Kasi alam niya, akala niya naka-move on na siya. Tapos sasabihin niya, I don't want to be alone. Na kapag na-realize niya na hindi na niya kaya, no? Or sasabihin mo, all otherwise, may ganon. Kasi sa rurok ng away, no, habang nandun pa kayo sa punto na nakikipagdebate ka, ano bang katotohanan, bakit ka nagkakaganyan? Bakit mo ako iniwan? Bakit bigla mo akong ipinagpalit? Bakit ganito, ganyan? Kung ano-ano kasi, di ba? So, ano doon sa away na mga ganitong statement, tapos meron pang sasabihin, wag mo na akong antayin, no? Mag-move on ka na. May mga ganun, pero ang hindi mo alam, habang nag-iisa siya, may mga bagay na iniiyak niya na hindi nakikita ng ibang tao, no? Dinidibdib niya, dinadamdam niya, pero kapag may ibang tao sa paligid niya, pinapakita niya kaya niya, matapang siya. Yung hindi nila alam is yung soft side ng taong yon. So, ito lahat is defense mechanism lang. No? So, wag kang maniwala kapag sinabi ng tao na mas ginagamit ko na utak ko ngayon kaysa puso ko. No? Wag kang maniwala. Tapos, pag sinasabi naman ng tao na ayokong mapag-isa. No? Kasi, kapag ikaw nag-iisa ka, dun mo maaalala lahat ng pangyayari, pati mga pagkakamali mo sa buhay. Tapos, ito, kapag nagagalit ka, tapos sasabihin mo, wag mo na akong intayin. Maghanap ka na ng iba, no? Palayain mo na ako. Kasi ganun yun eh. Kasi alam mo at inaasahan mo na yung tao na yun, habang ginaganon mo, ipinupush mo, ang buong akala mo is magre-reject at magbabounce, talaga hahabulin ka. Pero hindi lahat ng tao ganun. Kasi may mga tao na kapag sinabi mo na wag mo na akong antayin, siseryosohin talaga nila, hindi na sila maghaantay at maghahanap talaga sila.
Pero alam nyo, ito gusto ko lang ibahagi sa inyo. Kasi yung iba, kalimitan, may nagtanong sa live ko kahapon. Madam, paano mo masasabi na gusto pa niya akong balikan? Matagal na niya akong hindi kinakausap. Matagal na niya akong hindi tinitext, tinachat, tinatawagan, or kahit ano. Wala siyang paramdam, walang go signal, wala man lang mga keywords, 'di ba? So, kapag yung taong ganun, na hindi ka kayang kausapin, hindi ka kayang harapin, ibig sabihin, yun yung mga tipo ng tao na nakagawa ng kasalanan sa'yo, na hindi ka kayang harapin ng eye to eye, hindi ka kayang harapin dahil alam niya sa sarili niya, may pagkakamali din siya. Pero, yung relasyon kasi hindi nasisira na naisa lang yung may pagkakamali. So, ibig sabihin, nawawasak ang isang pamilya, nasisira ang isang relasyon dahil may nauna na gumawa ng kasalanan, tapos hindi nakayanan nung isa at nainis, nagtampo, at hindi na matanggal sa kanyang isipan yung mga kasalanan ng isa. Depende kasi kung gaano kabigat eh. Halimbawa na lang, isang mag-asawa, no? Pinakasalan mo siya kasi mahal mo siya. Pinakasalan mo kasi iniharap mo sa dambana eh, di ba? No. Ngayon, it was too late for you to realize na yung taong pinakasalan mo pala ay hindi kasundo ng magulang mo, hindi kasundo ng mga kapatid mo. And then, very late or too late as well, nang ma-discover mo na hindi siya masipag, hindi siya marunong magtrabaho, wala ang kalat, the way na mag-isip, makalat, di ba? Makalat na nga sa aktual na paglilinis, makalat pa talaga yung utak. So, ibig sabihin, wala siyang, tawag nito sa sarili, wala siya bang pangarap. May pangarap siya pero hindi naman niya inaaksyonan. So, paano matutupad yun, di ba? Parang ganun. Na, depende kasi sa sitwasyon niyo kung ano. Yung iba kasi, nawalan ng gana dahil wala ng respeto. Yung iba naman, nawalan ng gana kasi nahuli nila na nagsisinungaling sa kanila. Yung iba naman, nawalan ng gana kasi ang buong akala niya, ganito kabait, ganito kaganyan, ganyan, hanggang sa dumating yung punto na, ay hindi pala siya ganito kabait, hindi siya ganito kasipag. Nung panahon pala na naging kami lang, naging boyfriend-girlfriend kami, puro lahat pala pagpapanggap yun. So, doon pa lang, no, kapag nagkaroon kayo ng isang relasyon at nagpanggap kang mabait, matulungin, masipag, etc., yung mga yon na factor, yun yung dahilan kung bakit kanila tinanggap. So, dapat naisipan mo bago ka magpakasal. Paano kung nasa punto na kasal na ako at nalaman nilang hindi ako marunong magluto, hindi ako ganun kasipag maglinis ng bahay, ng banyo, kusina, kwarto. Paano kung hindi ko kayang mag-adjust sa ugali ng mga kapatid niya, biyenan ko? Paano kung hindi ko kayang tumira sa bahay nila kasama silang lahat? Dapat yung mga bagay na yun iniisip mo. Kasi kung sa umpisa nagpanggap ka, hindi habang buhay ka magpapanggap ka. Kasi lalabas ang totoo mong ugali. At malalaman nila yun. At yun yung magiging mitsa ng kasiraan ng inyong relasyon. Kasi yung pinakasalan mo, hindi naman po pwede na pipiliin ka lang basta-basta. Dahil mahal niya magulang niya, mahal niya mga kapatid niya. May mga tao, siguro kukonti, na kayang ipagpalit lahat para sa magiging asawa. Pero hindi lahat. Kasi darating yan sa punto, marirealize niya, kaya pala siguro ayaw ng ganito ng magulang ko sa kanya noon, napakasalan ko siya kasi nafe-feel ng magulang ko yung mga katotohanan. And then it was too late for you to realize na tama ang mga hinala nila noon bago pa kayo magsama. 'Di ba? May katotohanan yung mga ganun. Yung iba ayaw lang tanggapin.